Dito po sa pinakahuling Blue Ribbon Committee investigation, isa po sa mga nagisa ay yung mga taga-COA. Okay? Understandable naman yung mga pagtatanong, di ba? Kasi paano nga nakalusot ito mga ganitong proyekto? Bakit hindi agad nagkaroon ng audit, tawag doon? Audit investigation ba yan? Or, sorry, fraud investigation. Bakit hindi pa nagkaroon agad, no? Do you think these questions are fair? And saan ba sa tingin niyo nagkulang ang COA dito po sa investigation? Okay. I-layout muna natin na medyo technical, ano. Sa pagdating sa tinatawag nating controls, ibig sabihin yung nagpe-prevent para meron tayong tinatawag na lines of defense. Yung 4 lines of defense. Ang unang defense diyan ay yung mga process owner. Halimbawa, yung mga engineer, 'di ba, na siyang nag-encode, ganyan. Second line of defense, ito yung kanilang mga supervisor, yung tumitingin ng kanilang trabaho, no. Third line of defense, yung internal audit ng DPWH. So malinaw dito sa lines of defense na ibig sabihin, kung ginawa nilang nung tatlong nasa linya, yung kanilang responsibilidad at gawain, ang gagawin ng COA ay mas madali. Pero this time, mula sa unang line of defense hanggang sa third line of defense, hindi nasunod yung dapat gawin. Kaya ipinasa lahat sa Commission on Audit. Kailangang malinaw to kasi ilagay natin yung punto na bakit hindi nagawa ng COA ito. Ayan. So meron tayong tinatawag na yung 3 lines of defense ay may sariling function bago pumasok sa Commission on Audit. Pero hindi natin ini-excuse ang Commission on Audit. Now, yung tanong ay magandang linawin. Sabi doon ay, bakit ngayon lang kayo nag-conduct ng fraud audit? At nakinig ko, napakinggan ko, ang sabi ay, kasi ang vouchers ay hindi sinubmit. At nakita ko rin yon, yung isang particular na example, hindi kaagad na-submit ang vouchers. Kaya daw sila ay nag-issue kaagad ng notice of disallowance. Ngayon, maganda yung idea, Christian, na mabigay natin ng paliwanag sa mga tao. Kapag ang isang transaction kasi, halimbawa, bumili ka ng bond paper. Simple muna, yung pagbili mo ng bond paper February, at the end of the month, 10 days after, kailangan yung voucher na isubmit mo na sa Commission on Audit. Yon. Ngayon, kapag hindi sinubmit ang vouchers, nakikita naman ng COA yan kasi nabibigyan siya ng copy ng annual procurement plan at saka nakikita niya siyempre yung mga expenses, etc. So kapag hindi na-submit yung mga documents na yon, dapat mag-issue siya ng notice of disallowance. Ito yung lilinawin natin. Yung notice of disallowance, hindi yan pwedeng sampling na parang kung sino lang yung inabot kasi kokonti ang tao. Kaya dapat, since hindi ito sampling, kailangan nabigyan mo naka-furnish mo ang fraud audit division ng COA na eto, dinisallow namin dahil hindi nag-submit ng voucher. And therefore, na-trigger na kaagad yung conduct ng fraud audit. Yun yung yun ang lapse. Kasi ang nangyari, tama yung tanong ni, I don't know kung sino senator nagtanong na, kailan kayo nag-fraud audit? July lang, di ba? When in fact, 2 years ago na yung transactions. And if indeed na na-issue ang notice of disallowance, dapat there is already a document that is enough to trigger the conduct of fraud. Pangalawa, isa yan sa weakness, medyo parang hindi nagkakausap yung iba-ibang division, pangalawa, ang dito ay sa dami ng trabaho at hindi ito excuse, Christian, you have how many provinces, how many cities, municipalities, how many national government, how many corporations, at ang pinakamatindi, lahat kailangan mong auditing kasi basically this is what we're trying to avoid. Baka kapag ginawa nating cyclical lang, kasi nga hindi talaga kaya because of the extent of the dami ng trabaho, and then binawasan pa yung plantilla, kulang ang tao, baka may biglang pumutok, kami yung mananagot, di ba? So this is a particular example, na sa dami ng trabaho, ang nangyayari, wala kang inspection, wala kang di ba? Dahil kulang yung mga engineers Ilan lang ang engineer na naka-assign sa Bulacan. But, meron ding isa pang pwedeng silipin. The moment na binigyan ka ng copy ng annual procurement plan as an auditor, syempre alam natin post-audit. After the transaction ka papasok. Pero meron kang mga preliminary steps na pwede mong gawin bago mag-audit. Halimbawa, nakita mo yung annual procurement plan. Meron tayong tinatawag na materiality. Titingnan mo, uy, malalaking projects ito Saan ba ito di ba? Maaamoy mo na yan. Kailan ang bidding yan? Ganyan.
ang ano ko dito ay merong ilang nagsusumigaw na tawag ko diyan ay red flags na parang nagkulang sa pagtuon ng pansin. Sa aking paningin ay alam ko na kulang sa tao. Kaya lang ang isang ano natin doon ay kahit kulang sa tao, kung tinatawag nating hindi na tayo transactional audit, na lahat ng transaction ay tinitingnan at nandun na tayo sa risk-based approach, then we could have prioritized the risks of the flood controls. Kasi alam natin na parating bumabaha at alam natin na bumabaha kahit may flood control. So ito pa lang, yung observation mo pa lang, dapat nag-trigger na for you to say, aba, dito napakaraming project na nakalinya. Anong nangyari kaya? Masilip nga ito. Yun ang isa. Pero hindi rin kaya ng auditor lang. Kailangan nandun yung engineer. Sorry. So dapat proactive yung COA with the help of the engineer. Paano kung ano po? Kasi ang duda rito ng marami, dahil tingin nila rito malaking sindikato, no? Paano kung kasabwat po yung COA? Huwag natin sabihin COA at parang buo, ano. Yung auditor. Dalawang bagay. Pwedeng talagang sabihin natin, meron tayong tinatawag na audit risk, yung risk na hindi mo makita kasi madami kang tinitingnan. At meron din naman yung risk talaga na ma-compromise, ano? Pag na-compromise, talagang wala kang magagawa doon. Kasi yung first, tingnan uli natin yung 4 lines of defense, di ba? From the first line to the second to the third, yung fourth na iniisip mong yun ang pinakang huling haharang kung hindi gumana yung tatlo, na-compromise din. Wala na talaga. Let loose na talaga yung transaction. Talagang yung sinasabi natin na parang inopen mo na yung floodgates ng corruption, di ba? Yun yung madaling maintindihan sa simpleng illustration, di ba? Now, paano nagkakaroon ng connivance? Siguro nga kahit na hindi natin sabihin na yung tinatawag nating malalim na connivance. Sabihin na lang natin yung tipong neglect or ano. But I am not specifying na particular na wala akong sinasabing ganun. Parang example lang. Oo. Halimbawa, di ba, ang auditors ng COA ay resident. Di ba, Christian? Resident, nasa agency. Kung nandun ka, halimbawa, okay, everything in government is relational Di ba, yes, Christian? Yeah. Yung Pakikisama, ganyan. At ako naman ay talagang bukas diyan. Talagang lahat ng kultura natin 'yan, nakikisama tayo, di ba? At kung minsan sa dami talaga ng trabaho at nakikita mo naman na mukhang maayos naman ang ipinapakisama, medyo naka-cloud yung ating tinatawag nating yung alam natin na rule of thumb na tinatawag na kailangan independent at objective ang auditor, and regardless of relationship or what, you must be able to kung ano yung mga alarms na pwede nating matingnan, di ba? Pangalawa, meron tayong mga na ito yung isang pagkukulang na gusto kong ikwento Nung mga dalaga pa kami, ang audit namin nagsisimula sa audit ng budgetary controls. Ngayon wala, hindi ginawa yan Kaya nga sabi ko, alam mo, ito malaking punto na dapat, pinipilit ko nga ituro sa eskwela ko, sa estudyante ko. Kasi nung araw, yung tinatawag nating 4 columns pa ang aming mga trial balance. Doon pa lang makikita na natin kung meron tayong tinatawag na exceed ba natin ng appropriations. Kung sana merong audit ng tinatawag nating budgetary controls, wala tayo ng mga problema ngayon ng mga insertions. Kasi makikita yan. Paano wala tayong po yan? problema ng unprogrammed funds, di ba? Paano ginagawa ng COA po yan? Halimbawa kami, dalaga pa ako nun. Pupunta ako sa accountancy, yung parang yung documents ng Department of Budget and Management, ipinapadala yan sa accountancy namin. Ang accountancy, ang ngayon ay GASNA. Government Accountancy Services ang pangalan. Pagkatapos, hanapin namin kaagad, okay, magkano ang releases dito mula sa DBM para dito sa particular na agency na ito, kunyari DPWH. Lilista namin yan kasi wala pang computer nun, wala pang Ililista namin lahat yan. Ito yung releases, ganyan. So babantayan namin yan. Pagbabanggain kaagad namin. Ito yung appropriations, ito yung actual releases, magkano yung spending. So dun pa lang, alam na namin yung malalaking appropriations. At nung auditor kami, babantayan ko na kagad yun. Uy,
Ang laki ng releases nila for flood control. And therefore, masisiruin ko na kaagad. Ito yung titingnan ko. Ma'am, question. When you say Hmm. dun pa lang, kailan yun? Yung timing yan? Kailan siya sinisilip? Start pa lang ng audit mo. Yung audit planning pa lang. Ganon. At tama, ang galing ng question mo, Christian. Kunyari, mag-o-audit kami, di manggagawa kami ng audit program. Ayan, parang mahaba ito, pasensya. Manggagawa ka ng audit program, ano? Sa paggawa mo ng audit program, i-define mo yung audit objective mo, no? And then mag-gather ka ng documents. Ang una mong titingnan, yung budgetary, controls, at saka yung mga budget documents. So noon, wala pang computer, wala pang Hindi, ang computer noon yung malalaki pa na makakapal. Pupunta kami sa accountancy at titingnan namin yung releases at iyan na namin. Para doon pa lang, makikita na namin ano-ano yung malalaking releases. Pag nakita na namin yung malalaking ganon, more or less, meron na kaming idea kung ano yung aming susundan.